Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, ang kalangitan ay tila isang malawak na kumot na walang bahid ng ulap, na para bang nagpipigil din ng hininga sa pag-aabang sa isang bagay na malapit ng maganap. Isang tahimik na kalsada sa probinsya ang humahati sa mga nag-iinit at naninilaw na mga tubuhan. Ang mga puno sa gilid ng daan ay tila mga kalansay na nanunuyo, ang mga dahon ay isa-isang nalalagas, tulad ng mga pag-asang unti-unting naupos. Walang maririnig na tinig ng tao, walang ugong ng ibang sasakyan, tanging ang alikabok na dahan-dahang inililipad ng hangin na tila nag-aatubiling gumalaw ng mabilis. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang malaking truck ang marahang bumabaybay. Ang mga gulong nito ay gumugulong sa bitak-bitak na semento, nagdadala ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pera o ginto. Sa likod ng truck, maayos na nakasalansan ang mga sako ng bigas, mga kahon ng gamot at mga kumot. Lahat ng ito ay para sa mga nawala ng lahat dahil sa matinding pagbaha sa dulo ng lalawigan. Ang truck na iyon ay hindi lamang isang simpleng sasakyan, ito ay isang daluyan ng pag-asang natitira sa gitna ng kawalan. Ang trooper nito ay hindi pala salita, ngunit ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng isang katatagang hindi madaling matinag. Alam niyang ang daang ito ay liblib, mapanganib at kilala sa mga tulisan, ngunit dito sinusubok ang tunay na tapang. Sa di kalayuan, nagsimulang lumitaw ang anino ng 4 na motorsiklo sa salamin sa gilid, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang paghinga ay nanatiling kalmado, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Huwag kang matakot hanggat hindi pa dumarating ang tunay na panganib, bulong niya sa sarili. Ang langit ay nanatiling tahimik, ang daan ay nanatiling tiwangwang, ngunit ang isang bagyo na hindi malaman kung saan magmumula ay nagsisimula ng magpakita ng mga palatandaan nito. Sa likod ng manibela ng truck na iyon ay nakaupo si Alena, isang dalagang ang itsura ay malayong malayo sa inaasahan sa isang lihim na ahente. Balangkinitan ang kanyang katawan, makinis ang balat, at ang kanyang buhok ay nakalugay sa kanyang balikat, hinahaplos ng hanging paminsan-minsang pumapasok sa bukas na bintana. Nakasuot siya ng isang hapit na blusang kulay dugo na tila sumasabay sa alab ng kanyang diwa, na tinernuhan ng isang maikling paldang itim na nagpapatunay ng kanyang walang takot na kalooban. Hindi ito simpleng pagpili ng damit. Ang kanyang mga mata ay matalas ngunit payapa, tulad ng isang malalim na lawa na nagtatago ng malakas na agos sa ilalim ng tahimik na ibabaw. Ang kanyang mga kamay, bagamat mukhang maselan, ay buong tatag na nakahawak sa manibela, na para bang nagsasabing ang kahinahunan ay hindi palaging nangangahulugan ng kahinaan. Alam niya kung sino siya at kung bakit siya naroroon. Hindi lang ako nagdadala ng tulong, bulong niya, kundi pati na rin ng katarungan. Sa likod ng kanyang bihirang ngiti, nakatago ang maraming taon ng pagsasanay, mga nakamamatay na galaw ng sining pandigma, at disiplinang militar na hinubog sa katahimikan. Marahil, iisipin ng iba na isa lamang siyang magandang dalaga na naligaw sa maling daan. Ngunit sa ilang sandali, malalaman nila kung sino talaga si Alena. Ang araw ay nanatiling matindi, ang daan ay nanatiling disyerto. Ngunit sa likod ng salamin ng truck na iyon, isang dalaga ang naghahanda upang harapin ang unos na dahan-dahang papalapit mula sa kanyang likuran. Ang mga mata ni Alena ay mapagmatsyag, nakatitig ng diretsyo sa unahan, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap sa salamin sa gilid na may mahinahong kilos na naglalaman ng ensayadong kahandaan. Bawat detalye sa kanyang paligid ay kanyang sinisipsip nang hindi nagmamadali, ang kurbada ng daan, ang kondisyon ng semento, maging ang direksyon ng hangin na marahang nagbabago. Alam niya na sa isang misyong tulad nito, ang isang segundong pagkalingat ay maaaring mga hulugan ng kapahamakan. Ang kanang kamay niya ay nanatili sa manibela, habang ang kaliwa ay paminsan-minsang dumadampi sa ilalim ng upuan, tinitiyak na ang kanyang mga kagamitang lubid at maliliit na gamit ay nasa tamang lugar. Ang kanyang paghinga ay matatag, ang ritmo nito ay regular, tulad ng pagsasanay sa paghinga na itinuro sa kanya sa kampo noon. Sa kanyang isipan, nakalatag na ang 3 posibleng mangyari kung ang grupo ng mga motorsiklo ay may masamang balak. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahit katiting na pag-aalala, ang kanyang mukha ay blanko, halos parang isang estatwang may buhay. Kahit na tumama ang sikat ng araw sa kanyang salamin, walang bahid ng pag-aalinlangan na makikita. Hindi siya ang tipo na naghihintay na dumating ang panganib bago magpanik. Siya ay naghihintay, nagmamasid at pagkatapos ay kumikilos. Kung dadaan lang sila, hahayaan ko, bulong niya.
Pero kung hihinto sila, malalaman nila kung bakit tahimik ang daang ito. Ang kanyang puso ay hindi kumakabog ng mabilis, sa halip, ito ay mas kalmado kaysa karaniwan, tulad ng katahimikan bago dumating ang isang malakas na bagyo, kapag ang kalikasan ay tumatahimik at ang mundo ay tila nagpipigil ng hininga. Ang truck na iyon ay may dalang mahalagang kargamento, mga supply para sa mga biktima ng baha na na-stranded sa dulo ng probinsya. Isang pag-asa na dala niya ng may buong responsibilidad. Bawat sako ng bigas, bawat bote ng tubig, maging ang isang manipis na kumot, lahat ng iyon ay buhay para sa mga naninirahan sa mga pansamantalang tolda. Alam ni Elena na sa likod ng liblib na baryo na iyon, may mga batang umiiyak sa gutom, mga inang pagod na pagod, at mga matatandang nawalan ng bahay na kanilang inalagaan sa buong buhay nila. Dahil doon, hindi niya maaaring hayaan ang sinuman na humadlang sa kanyang daan, sinuman. Ang kanyang misyon ay hindi lamang taktikal, kundi makatao. Sa ilalim ng mga nakatambak na supply ay nakasuksok din ang isang maliit na kagamitang pangkomunikasyon at isang nakatagong sandata. Hindi para umatake, kundi para tiyakin na ang tulong na ito ay makakarating ng buo. Muli siyang sumulyap sa salamin. Ang mga motorsiklo ay sumusunod pa rin. Ang distansya ay papalapit ng papalapit. Ngunit hindi niya binilisan ang takbo. Hindi rin niya ito binagalan. Hinayaan niyang lumapit sila, na para bang binibigyan sila ng huling pagkakataon na mag-isip muli. Kung pinili ninyo ang daang ito, bulong niya sa kanyang isipan, huwag ninyong sisisihin ang araw na ito na magiging saksi sa inyong katapusan. Ang mga gulong ng truck ay patuloy na umikot, dala hindi lamang ang mga gamit, kundi pati na rin ang kapalaran na malapit ng pagpasyahan sa tahimik na daan na iyon. At mula sa di kalayuan, 4 na motorsiklo ang lumitaw sa salamin, mabilis at agresibong humaharurot na parang mga aninong itim na gumagapang sa katanghalian. Ang kanilang mga tambutso ay umuugong ng magaspang, binabasag ang katahimikan ng daan na dati puno lamang ng hihip ng hangin at ugong ng makina ng truck. Ang unang nagmamaneho ay nakasuot ng itim na sombrero. Matipuno ang kanyang katawan at puno ng mga tatoo na sumisilip mula sa manggas ng kanyang sando. Sa likod niya, 3 iba pang lalaki ang sumusunod na may parehong tindig, malalaki, mababangis, at puno ng kumpiyansa, na para bang pag-aari na nila ang daang ito mula pa noon. Hindi sila agad sumalakay, ngunit nag-escort mula sa likuran, pinapanatili ang sapat na distansya para magmanman, ngunit sapat na malapit para ipahiwatig ang kanilang masamang intensyon. Kalmado silang tiningnan ni Elena, nang hindi kumukurap ng labis, nang hindi humihigpit ang hawak sa manibela. Alam niya ang ganitong uri ng tao, mga tulisan sa kalsada na nabubuhay sa takot ng iba, umaasa sa lakas ng kanilang katawan at sa mga itak na laging nakasuksok sa likod ng kanilang mga kupas na jacket. Hindi sila mga sundalo, hindi tunay na mandirigma, sila ay mga anino lamang na malaki dahil tinatamaan ng matinding sikat ng araw. At tulad ng mga anino, maglalaho sila sa sandaling magbago ang direksyon ng liwanag. Hindi nagpanik si Elena. Ang kanyang paghinga ay nanatiling matatag, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Kilala niya sila. Bago pa man makita ng malinaw ang kanilang mga mukha, itinuro na sa kanya ng maraming taon ng pagsasanay na basahin ang kilos, bago pa man ito mangyari, nadamhin ang intensyon bago pa man ito bigkasin. Hindi niya kailangang tumingin ng matagal, sapat na ang isang sulyap sa salamin upang makilala ang kanilang pattern, pag-escort, pananakot, at pagkatapos ay pagsalakay. Ito ang klasikong taktika ng mga magnanakaw sa kalsada. Ngunit sa kanyang katahimikan, bahagyang umiti si Elena. Akala nila, hinahabol nila ang isang mahinang biktima dahil nakikita nila ang isang dalagang mag-isa. Hindi nila alam na sa likod ng kulay dugong blusa at maikling paldang itim na iyon ay tumitibok ang puso ng isang ahente ng Special Forces ng Hukbong Katihan ng Pilipinas na nakapagpabagsak na ng mas maraming kaaway kaysa sa kaya nilang bilangin. Halikayo, bulong niya. Kanina ko pa kayo hinihintay. Hindi siya nagpalit ng kambyo, hindi pinatakbo ng mabilis ang truck, ni hindi man lang binuksan ang mga hazard lights. Nagpatuloy lamang siya sa parehong bilis, kalmado, matatag at puno ng layunin. Sa likod ng bintana, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng malamig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang tapos na ang laban na ito mula pa noong pinili nilang sundan siya. 4 na malalaking lalaki na may mga katawang puno ng tatoo at suot na pangtulisan,
mga kupas na sando, ang lumitaw mula sa likuran na may hindi maikakailang kayabangan. Mga tatoo ng dragon, bungo, at mga magaspang na salita ang sumisilip mula sa kanilang mga braso na may matitigas na kalamnan na para bang ito ang kanilang pagkakakilanlan na hindi na kailangang sabihin. Ang kanilang mga pantalon na maong ay punit-punit. Ang kanilang mga bota ay maalikabok at sa baywang ng bawat isa ay may nakasuksok na itak o bolo na sinasadyang ipakita, isang simbolo ng kapangyarihan. Sa tahimik na daang ito, wala silang pakialam sa matinding sikat ng araw o sa malawak na tanawin. Para sa kanila, ang takot ng iba ang pinakamahusay na proteksyon. Itinaas ng isa sa kanila ang kanyang kamay, nagbigay ng senyas sa iba na dahan-dahang palibutan ang truck, tulad ng mga lobo na pumapalibot sa isang sugatang usa. Ngunit ang usang ito, nang hindi nila namamalayan, ay may mga pangil na mas matalas kaysa sa anumang nakaharap na nila. Pinanatili nilang bukas ang makina ng kanilang mga motorsiklo. Ang mga tambutso nito ay umuugong ng mahina, tulad ng isang banta na paulit-ulit na sinasabi ng walang salita. Dahan-dahan silang lumapit. Pagkatapos, isa sa kanila ang kumatok ng malakas sa salamin ng truck, na para bang hinihingi ang pagsunod mula sa sinumang maglakas loob na dumaan sa kanilang teritoryo. Ang kanyang pagkatok ay hindi basta-basta. Ito ay isang sampal mula sa kayabangan na sanay ng manalo ng walang laban. Marahang umuga ang salamin ng truck, ngunit nanatiling kalmado si Alena. Ang kanyang mga kamay ay hindi gumalaw mula sa manibela, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa unahan na para bang binabaliwala ang kanilang presensya. Sa labas, nagkatinginan ang mga tulisan, pagkatapos ay tumawa ng maikli, iniisip na ang kanyang katahimikan ay tanda ng takot. Ang kapal yata ng salamin na to, kantyo ng isa sa kanila habang kumakatok ulit. Mas malakas ngayon. Ngunit hindi na tinag si Alena. Alam niya na bawat segundo ng kanyang katahimikan ay isang pain, at kinakagat nila ang kawil ng hindi namamalayan. Sa likod ng kanyang kahinahunan, ang kanyang mga daliri ay handa na sa ilalim ng upuan, kinakapa ang lubid at maliliit na gamit na malapit na niyang kakailanganin. Akala nila ang katahimikan ay nangangahulugan ng kahinaan. Ang hindi nila alam, ang kanyang katahimikan ang simula ng kanilang katapusan. At sa tanghaling iyon, sa tahimik na daan na iyon, ang katahimikan ay malapit ng mabasag. Hindi dahil sa sigaw ng biktima, kundi sa hiyaw ng mga kriminal na nagkamali ng piniling biktima. Nanatiling tahimik si Alena, hindi pinapansin ang pagkatok. Tila hinahamon niya sila na gumawa ng susunod na hakbang. Ang kanyang mga mata ay hindi lumingon sa gilid ng bintana. Hindi rin siya sumulyap sa salamin. Nakatitig lamang siya ng diretsyo sa daan sa unahan, na para bang ang presensya ng apat na mababangis na lalaki ay hindi higit sa alikabok na lumilipad sa hangin ng tanghali. Ang kanyang paghinga ay nanatiling kalmado, ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa sa isang kontroladong ritmo. Walang panginginig sa dulo ng kanyang mga daliri o balisang pagkurap sa kanyang mga talukap. Nagsimulang mabalisa ang mga tulisan. Ang katahimikan ni Alena ay hindi tulad ng karaniwang takot. Ito ay isang katahimikang mapanghusga na nagpaparamdam sa kanila na sila ay maliit kahit na malalaki ang kanilang mga katawan. Isa sa kanila ang dumura sa lupa, pagkatapos ay kumatok ulit, ngayon ay gamit ang kanyang kamao. Letse, babaeng mayabang, ungol niya, ang boses niya'y paos dahil sa galit at sa sikat ng araw na nakakapas. Ngunit nanatiling tahimik si Alena. Alam niyang habang mas matagal siyang hindi tumutugon, mas nagiging emosyonal sila. At ang emosyon ang pinakamalaking kalaban sa isang labanan. Ang kanyang katahimikan ay isang sandata, at sa araw na ito, hinahayaan niyang ito mismo ang maghasa sa sarili. Isang tulisan ang nawala ng pasensya at hinampas ang salamin ng truck hanggang sa ito'y mabasag at magkalat. Ang matutulis na piraso ay tumama sa mukha ni Alena at nagpadugo sa kanyang noo. Biglaan ang kanyang paghampas, marahas, at puno ng galit na para bang nais niyang basagin hindi lamang ang salamin, kundi pati na rin ang dignidad ng babaeng nasa likod nito. Ang tunog ng nabasag na salamin ay bumasag sa katahimikan na parang isang sigaw ng nasaktang kalikasan. At ang mga piraso nito ay lumipad papasok sa kabina, tumama sa pisngi, lieg, at noo ni Alena. Sariwang pulang dugo ang nagsimulang dumaloy ng dahan-dahan mula sa kanyang sentido, bumaba sa kanyang kilay at huminto sa kanyang pisngi. Ngunit walang sakit na makikita sa kanyang mukha,
isang bahagyang pagkurap lamang, at pagkatapos ay bumalik sa pagiging kalmado. Hindi niya pinunasan ang dugo, ni hindi siya huminga ng malalim. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng tulisan. Ang kanyang mga mata ay matalas, tulad ng isang kutsilyong bagong hasa. Sa likod ng sugat na iyon, may nakatagong kontroladong galit, hindi isang bulag na galit, kundi isang galit na pinag-aralan, sinanay at inipon para sa tamang pagkakataon. At ang sandaling iyon ay dumating na. At nang may kahinahunan, inapakan ni Alena ang preno. Marahang huminto ang truck sa gitna ng tahimik na daan. Na para bang ang mundo ay huminto rin upang saksihan ang mangyayari. Huminto sa pag-ikot ang mga gulong ng truck. Ang makina nito ay nanatiling bukas na may mahinang ugong, tulad ng isang hiningang pinipigilan. Ang alikabok na kanina ilumilipad ay dahan-dahang bumalik sa lupa, na para bang naghihintay din. Hindi nagmadaling bumaba si Alena. Nanatili lamang siyang nakaupo sandali, tinitingnan ang basag na salamin sa harapan, at pagkatapos ay huminga ng malalim, hindi tanda ng pagod, kundi ng paghahanda. Ang dugo sa kanyang noo ay bahagyang natuyo, ngunit hindi niya ito pinunasan. Alam niyang ang maliit na sugat na iyon ay magiging saksi sa kalupitang malapit na niyang gantihan. Sa labas, ang apat na tulisan ay nakabuo na ng maluwag na pormasyon sa harap ng truck. Ang kanilang mga motorsiklo ay nakaparada ng pahalang, sinasadyang harangan ang daan. Sila ay nagtatawanan, nagtutulakan, na para bang ang tagumpay ay nasa kanilang mga kamay na. Ngunit hindi nila namamalayan na sa paghinto ng truck, sila na mismo ang huminto sa sarili nilang kapalaran. Humadlang ang mga tulisan sa harap ng truck. Ang kanilang mga motorsiklo ay nakaparada ng pahalang, tulad ng isang harang ng kasamaan na puno ng tiwala sa sarili. Sinipa ng isa sa kanila ang gulong sa harap ng truck habang tumatawa ng magaspang, na para bang nais niyang ipakita na ang lakas ay nasa kanyang panig. Ang iba naman ay sumandal sa kanilang mga motorsiklo, naglabas ng mga balisong at pinaglaruan ito sa pagitan ng kanilang maruruming mga daliri, isang kilos na karaniwan nilang ginagamit upang takutin ang mga ordinaryong chopper ng truck. Ngunit sa araw na ito, nagkamali sila ng pinili. Hindi si Alena tulad ng mga nauna nilang biktima na nanginginig at ibinibigay ang lahat ng laman ng truck para lamang mailigtas ang kanilang buhay. Nakaupo siya sa likod ng manibela, isang reyna sa kanyang trono, tahimik, kalmado at puno ng otoridad. Tinitingnan niya sila hindi nang may takot, kundi nang may tingin na para bang nagsasabing, pinirmahan na ninyo ang sarili ninyong katapusan. Lumingon ang isang tulisan sa kanyang kasama at sinabing, "Aya, pababain mo na iyan." Siguradong nanginginig na iyan sa loob. Ngunit hindi nanginginig si Alena. Dahan-dahan lamang niyang binuksan ang pinto ng truck. Ang tunog ng bisagra nito ay umirit na parang isang pambungad na senyas sa isang kwentong kanilang pagsisisihan. At ang kanyang unang hakbang sa tuyong lupa ay ang kanilang unang hakbang patungo sa kanilang pagkawasak. Bumukas ang pinto ng truck at bumaba si Alena na may tiyak na mga hakbang. Ang kanyang balingkinitang katawan ay puno ng nakatagong tensyon. Bawat kilos niya ay may sukat. Ang takong ng kanyang mga bota ay tumama sa tuyong lupa na may matatag na tunog, hindi isang dagundong, kundi isang babala. Ang kanyang pulang blusa ay nag-aapoy sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanyang maikling palda ay hindi nakabawas sa kanyang otoridad, sa halip, ipinapakita nito na ang lakas ay hindi laging dumarating sa anyo ng uniforme o malaking katawan. Tumayo siya ng tuwid ang mga balikat, bahagyang nakataas ang baba. Hindi ito isang kilos ng kayabangan, kundi ng tiwala sa sarili na isinilang mula sa pagsasanay, disiplina at karanasan. Ang kanyang mga kamay ay malayang nakabitin sa gilid ng kanyang katawan, handang kumilos anumang oras. Dahan-dahang dumadaloy ang dugo sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito pinunasan. Ang sugat na iyon ay naging simbolo na ang kalupitan ay nailunsad na, at ngayon na ang oras para sagutin ito. Sa kanyang mga mata, walang takot, tanging isang matalas na pokus, tulad ng mga mata ng isang agila na natagpuan na ang kanyang target. Tumawa ng malakas ang mga tulisan, nakikita ang isang maganda at seksing babae na akala nila ay madaling talunin. Sumipol ng mahaba ang isa sa kanila, pagkatapos ay nagsalita habang tumatawa, "Wow, akala ko matandang chopper ng truck. Bida-bida pala na naligaw sa daan ng demonyo." Nakitawa ang kanyang mga kasama. May nagtaas ng kilay, may dumila sa labi.
Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagnanasa. Hindi isang banta, para sa kanila, si Alena ay isa lamang madaling biktima, maganda, mag-isa, at sugatan. Iniisip nila na madali siyang takutin, kunin ang kanyang mga gamit, at baka higit pa roon ang gawin. Ang kanilang mga tawa ay marahas, magaspang, at puno ng huwad na tagumpay. Na para bang tapos na ang laban bago pa man magsimula. Ngunit sa likod ng tawanan na iyon, hindi nila nakita kung paano sila tinitingnan ni Alena. Hindi nang may takot, hindi nang may galit, kundi nang may nakakatakot na kalamigan, tulad ng isang taong alam na ang katapusan ng kwentong ito. At ang katapusan na iyon ay hindi papanig sa kanila. Lumapit ang isang tulisan, bumubulong ng mga mapanirang salita sa kanyang tainga na may mabigat na hininga at masamang hangarin. Ang kanyang malaking katawan ay lumilikha ng anino kay Alena mula sa gilid. Ang kanyang kamay na puno ng tatoo ay dahan-dahang dumampi sa kanyang balikat na para bang nais niyang ipakita ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdampi. Marahan ang galaw ng kanyang labi, ang boses niya ay mababa ngunit puno ng lason. Ineng, huwag kang matigas ang ulo, baka ikaw ang magsisi. Ang kanyang hininga ay amoy sigarilyo at alak, umiihip ng mainit sa liig ni Alena, na para bang nais niyang paglaruan ang takot na sa tingin niya itiyak na nasa likod ng kalmadong mukha na iyon. Ngumiti siya ng may panlilinlang, tinitingnan si Alena mula sa gilid, naghihintay ng panginginig, naghihintay ng mga matang mailuha, naghihintay ng pakiusap. Ngunit ang nakuha niya ay katahimikan lamang. At ang katahimikan na iyon ang siyang nagpabalisa sa kanya. Sa likod ng kanyang bulong, may naramdaman siyang kakaiba. Masyadong kalmado ang babaeng ito, masyadong tahimik, na para bang binibilang niya ang kanyang mga huling sandali. Walang pag-aalinlangan, lumingon si Alena at dumura ng diretso sa mukha ng tulisan. Isang maliit na kilos na nagpasiklab ng malaking galit. Tumama ang kanyang laway sa pisngi nitong puno ng tatoo, dahan-dahang dumaloy sa pagitan ng mga lumang peklat at kupas na itim na tinta. Natigilan sandali ang tulisan, nanlaki ang mga mata, na para bang hindi makapaniwala na may isang babaeng maglalakas loob na gawin iyon sa kanya. Sa harap ng kanyang mga kasama, sa gitna ng daang kanyang pinaghaharian. Namula ang kanyang mukha, tumigas ang kanyang panga, at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ikaw! Naglakas loob ka, ungol niya. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa sumabog na galit. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Alena pagkatapos noon. Ang tunog ng pagtama ng laman sa laman ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng daan. Bahagyang tumagilid ang kanyang ulo, ngunit agad siyang lumingon pabalik. Ang kanyang matalas na mga mata ay hindi nagbago, sa katunayan, mas naging malamig pa, mas nakamamatay. Ang sampal na iyon ay hindi isang insulto para sa kanya, kundi isang bukas na paanyaya upang ipakita kung sino talaga ang may kapangyarihan dito. At hindi kailanman tumatanggi si Alena sa ganoong uri ng paanyaya. Nagsimulang sirain ng mga tulisan ang truck, sinusubukang buksan ng pilit ang pinto sa likuran upang kunin ang lahat ng laman nito. Iwinasiwas ng isa sa kanila ang isang mahabang bakal sa kandado ng truck, paulit-ulit itong hinahampas habang tumatawa ng magaspang. Ang iba naman ay sinisipa ang katawan ng truck, ginagasgasan ang pintura nito gamit ang kanilang maruruming bota, na para bang nais nilang sirain hindi lamang ang mga gamit, kundi pati na rin ang dignidad ng nagmamaneho. Ang tunog ng bakal na tumatama ay bumasag sa katahimikan ng tanghali. Nagkalat ang alikabok sa paligid ng mga gulong sa likuran. Habang sila'y nagsisigawan sa isa't isa na puno ng huwad na tagumpay. Bilis, kunin lahat para mabenta natin. Hati-hati tayo, sigaw ng isa. Kumikinang ang kanyang mga mata dahil sa kasakiman. Ganoon na lamang ang kanilang tiwala na walang magawa si Alena, isang dalagang sugatan na mag-isang nakatayo sa gitna ng isang abandonadong kalsada. Wala nang lumingon pa sa kanya. Para sa kanila, tapos na ang laban mula pa noong mabasag ang salamin ng truck. Ngunit bago pa man madampi ng kanilang mga kamay ang kargamento, ang kilos ni Alena ay nagbago, mabilis, tumpak, at nakamamatay, tulad ng kidlat sa sikat ng araw. Sa isang iglap, nasa tabi na siya ng tulisan na pinakamalapit sa pinto ng truck. Isang sipa ang kumawala mula sa kanyang binti, tumama sa siko ng tulisan na nagwawasiwas ng bakal. Ang buto nito ay lumihis na may kasamang mapurol na tunog na nagpasigaw sa kanya at nagpabagsak ng kanyang armas.
Bago pa man makakilos ang iba, umikot si Alena. Ang kanyang kanang siko ay tumama sa panga ng pangalawang tulisan na may tumpak na galaw ng militar na nagpatumba sa malaki nitong katawan at bumagsak ito ng nakatihaya. Ang kanyang mga kilos ay hindi labis, hindi emosyonal. Bawat atake ay may bilang. Bawat hakbang ay isang pagsasanay na isinagawa ng may kalamigan. Nakita nila ang isang kisap ng pula mula sa kanyang damit bago umikot ang kanilang mundo at bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Sa gitna ng alikabok na muling nagliparan, nakatayo si Alena sa gitna nila. Hindi na ang magandang dalaga na kanilang kinutya, kundi isang bagyo na dumating ng walang babala. At ang bagyo na iyon ay hindi pa tapos manalasa. Pinatumba niya ang isang tulisan sa pamamagitan ng isang sipa sa tagiliran na nagpatilapon dito sa lupa, na halos hindi makahinga. Ang binti ni Alena, na dati mukhang balingkinitan at hindi nakakapinsala, ay gumalaw na parang isang latigong bakal, tuwid, matigas, at tamang-tama sa tadyang ng tulisan na sumusubok bumangon. Ang malaki nitong katawan ay tumilapon sa gilid, bumagsak sa tuyong lupa na may mapurol na tunog, at gumulong ng ilang beses bago huminto sa gitna ng mga damo. Sinubukan niyang huminga, ngunit walang hangin na pumapasok. Malamang ay nabali o nagkaroon ng lamat ang kanyang tadyang. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakabukas ang bibig, ngunit walang boses na lumabas maliban sa isang daing ng sakit. Hindi lumingon si Alena upang tiyakin kung nawalan ba ito ng malay o hindi. Alam na niyang sapat na ang isang sipa na iyon para hindi na siya makagalaw sa loob ng ilang oras. Dumikit ang alikabok sa kanyang mukha na puno ng pawis, ngunit hindi niya ito pinunasan. Lumipat lamang siya ng target. Hinanap ng kanyang mga mata ang susunod na biktima na may nakakatakot na kahinahunan. Sinubukan ng pangalawang tulisan na sumalakay mula sa likuran, ngunit umiwas si Alena at binali ang kanyang pulso sa loob lamang ng ilang segundo. Narinig niya ang mga yabag na nagmamadali sa kanyang likuran, mabigat, pabaya, puno ng bulag na galit. Nang hindi lumilingon, bahagyang yumuko ang kanyang katawan at mabilis na umikot. Hinablot ng kanyang kanang kamay ang pulso ng tulisan na nagwawasiwas ng kutsilyo, pinilipit ito ng may tumpak na galaw na itinuro sa pagsasanay sa malapitang labanan. Narinig ang isang maliit na tunog ng pagkalagot, hindi isang sigaw, kundi isang daing ng pagkagulat bago bumagsak ang kutsilyo sa lupa. Umuwol ang tulisan, napangiwi ang kanyang mukha, nang hina ang kanyang mga binti. Ngunit hindi siya binigyan ni Alena ng pagkakataong sumigaw pa. Sa isang maikling sipa sa tuhod, pinaluhod niya ang tulisan, at pagkatapos ay idiniin ang kanyang lieg sa lupa gamit ang takong ng kanyang sapatos. Humihingal siya, ngunit hindi niya ito pinatay, hindi na sinaktan pa. Pinigilan lamang niya ito roon na para bang ipinapakita sa mundo na ang tunay na lakas ay hindi nasa laki ng katawan, kundi sa kontrol. At si Alena, sa gitna ng matinding sikat ng araw na iyon, ang siyang maihawak ng kontrol. Ang mga sigaw ng sakit ay umalinggaw sa daang dati tahimik. Habang nagsisimulang mapagtanto ng mga tulisan na hindi sila nakaharap sa isang biktima, kundi sa isang mga ngaso. Isa-isang bumagsak ang kanilang malalaking katawan sa lupa. Ang mga kamay ay nakahawak sa mga sugat, ang mga bibig ay naglalabas ng mga daing na maihalong takot at sakit. Ang mga dating tumatawa at puno ng pagnanasa ay nagkatinginan ngayon na may mga matang puno ng pagkasindak. Paano nagawang pabagsakin ng balingkinitang babaeng ito ang apat na tulad nilang siga na tila mga laro ang kahoy? Sinubukan ng isa na gumapang palayo, ngunit nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi kayang suportahan ang bigat ng sarili niyang katawan. Ang hangin na dati mainit ay tila nakakasakal ngayon, na para bang ang langit ay nakikisali sa pagpigil ng kanilang hininga. Nagsimula na silang makaunawa. Hindi ito isang pagkakataon, hindi isang hangal na katapangan. Ito ay isang bitag na pinasok nila ng kusa. At si Alena, na may dugo sa noo at gusot na pulang damit, ay nakatayo sa gitna nila, tulad ng isang anghel ng paghihiganti na hindi nangangailangan ng pakpak upang talunin ang mga demonyo. Sa maikling panahon, ang apat ay nakahandusay na sa lupa, sumisigaw, namimilipit, at nagmamakaawa na may nanginginig na boses. Isa sa kanila ay umiiyak, basa ang kanyang pisngi ng luha at alikabok. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang bibig, patawad, patawad, nagkamali ako, nagkamali ako. Ngunit hindi na tinag si Alena.
Alam niyang ang habag na ibibigay sa mga hindi karapat-dapat ay kalupitan para sa mga taong kanilang ninakawan at sinaktan sa mahabang panahon. Sa mahinahong paglakad, pumunta siya sa gilid ng truck, binuksan ang isang maliit na kompartimento sa ilalim ng upuan at inilabas ang mga nilon na lubid na pinutol na ayon sa sukat. Hindi masyadong mahaba, hindi masyadong maikli. Sapat para itali ang kanilang mga kamay sa likod ng hindi nagbibigay ng puwang para makawala. Bumalik siya sa unang bumagsak, hinila ang kanyang braso ng hindi marahas, ngunit walang anumang simpatya, at pagkatapos ay itinali ito ng mahigpit. Isa-isa silang itinali sa parehong posisyon, hindi makakatakbo, hindi makakalaban, tanging makatingin lamang kay Alena nang may mga matang puno ng takot. At sa likod ng kanilang mga durog na tingin, hindi tao ang nakita ni Alena, kundi isang simbolo ng kasamaan na sa wakas ay bumagsak sa kamay ng katarungang tahimik na dumating, nagpapanggap bilang isang magandang dalaga sa sikat ng araw. Si Alena, nang walang labis na emosyon, ay kinuha ang lubid na matagal nang nakatago sa ilalim ng upuan ng truck, isang kagamitang inihanda na bago pa man ang engkwentrong ito. Ang lubid ay hindi magara, hindi kapansin-pansin, isa lamang itong matibay na itim na nilon na maayos na nakarolyo at nakatago sa likod ng tela ng upuan na mukhang ordinaryo. Para sa isang karaniwang trooper ng truck, ang lugar na iyon ay marahil para lamang sa pag-iimbak ng mga ekstrang susi o barya. Ngunit para kay Alena, bawat detalye sa truck na ito ay bahagi ng plano, kabilang ang taguan ng lubid na ito. Inilabas niya ito ng may mahinahong kilos, na para bang kumukuha lamang siya ng panyo. Hindi isang gamit para itali ang apat na tulisan na kamakailan lamang ay minaliit siya. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha, walang mapanuksong tingin, tanging isang pokus na patuloy na nag-aalab, tulad ng isang lampara na hindi namamatay kahit na tinatamaan ng malakas na hangin. Sa mabisang kilos, itinali niya ang mga kamay ng mga tulisan isa-isa, ikinulong sila sa isang posisyon na hindi na makakatakas. Siniguro niyang matibay ang bawat tali. Ang buhol ay maayos ngunit hindi sumusugat sa balat. Hindi siya isang mang-aabuso, siya ay isang tagapagpatupad lamang ng tungkulin. Sinubukan ng una na hilahin ang kanyang kamay, ngunit hindi nagbigay ng kahit katiting na puwang ang lubid. Ang pangalawa ay humihikbi ng mahina. Namumula ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kahihiyan at takot. Walang sinabi si Alena. Nagtrabaho lamang siya, tulad ng isang karpintero na gumagawa ng mesa o isang magsasaka na nagtatanim ng palay, nang may katumpakan at walang drama. Pagkatapos matali ang huling kamay, tumayo siya ng tuwid, tinitingnan ang apat na malalaking katawan na ngayon ay walang magawa sa tuyong lupa. Dumikit ang alikabok sa kanyang mukha. Ang dugo sa kanyang noo ay nagsisimulang matuyo, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling tuwid, tulad ng isang poste ng watawat na nananatiling nakatayo kahit na dumaan ang bagyo. At sa likod ng kanyang katahimikan, nagsimulang magtanong ang mga tulisan kung sino ba talaga ang babaeng ito. Tiningnan nila si Alena na may mga matang puno ng takot. Nanginginig ang kanilang mga labi, nagtatanong kung sino ba talaga siya. Ngunit mumiti lamang ng bahagya si Alena na maihalong hiwaga. Isa sa mga tulisan, na ang mukha ay puno ng alikabok at sugat, ay sinubukang iangat ang kanyang ulo at bumulong ng may paos na boses, "Sino ka? Sino ka ba talaga?" Ang tanong na iyon ay hindi lamang dahil sa pag-uusisa, kundi isang pakiusap para sa isang sagot na maaaring magpaliwanag sa kanilang pagkawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi agad sumagot si Alena. Tiningnan lamang niya sila isa-isa. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit tumatagos, na para bang nakikita niya ang kaibuturan ng kanilang mga kaluluwang puno ng kabulukan. Pagkatapos, bahagyang umangat ang kanyang mga labi, hindi isang tawa, hindi isang pang-aalipusta, kundi isang ngiti na naglalaman ng mga lihim ng estado. Sa ngiting iyon, mayroong katiyakan, mayroong kapangyarihan, mayroong isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. At alam ng mga tulisan, anuman ang magiging sagot, hindi na magiging pareho ang kanilang buhay. Inilabas niya ang isang maliit na radyo mula sa bulsa ng kanyang palda at nagulat ng may mahinahong boses. Ang lahat ng target ay napinsala na. Tapos, ang kanyang boses ay hindi mataas, hindi nanginginig at tila walang emosyon. Ngunit para sa mga nakarinig, ito ay ang pagpukpok ng isang martilyo ng hukom. Ang radyo ay maliit, itim, hindi kapansin-pansin.
Ngunit para sa mga tulisan, ang bagay na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa baril. Alam nilang hindi ito isang ordinaryong kagamitang pangkomunikasyon. Ito ay isang network na konektado sa isang kapangyarihang mas mataas pa kaysa sa mga kalsadang dati nilang pinaghaharian. Pinindot ni Alena ang isang buton, naghintay sandali at inulit ang ulat sa parehong tono. Walang pagmamalaki, walang galit, tanging purong profesionalismo. Sa likod ng mahinahong boses na iyon ay nakapaloob na lahat ay plinano, binantayan at isinagawa ayon sa plano. At sila, ang mga tulisan na dating puno ng tiwala sa sarili, ay isang maliit na bahagi lamang ng isang dula na matagal nang isinulat. Nang ibalik ni Alena ang radyo sa kanyang bulsa, muling bumalot ang katahimikan sa daan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang payapang katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng pag-aabang sa isang katapusang hindi na nila maiiwasan. Ang mga tulisan na nakarinig ng ulat ay nagkatinginan, namumutla. Ang ilan ay umiiyak. Ang ilan ay nagmamakaawang pakawalan sila. Ngunit nanatiling tahimik si Alena. Isa sa kanila, na dati pinakamayabang, ay nagpupumiglas ngayon sa kanyang mga tali. Ang kanyang boses ay paos na tumatawag, tulong. May anak ako. Pakawalan niyo ako. Nangangako akong hindi na ulit. Ang kanyang mga luha ay humalo sa alikabok at dugo. Nanginginig ang kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na nagmumula sa kanyang sarili. Ang iba naman ay nakayuko na lamang, hindi na kayang tumingin pa kay Alena, na para bang ang kanyang presensya ngayon ay parang isang multo na nagdadala ng talaan ng kanilang mga kasalanan. May bumubulong ng dasal, may bumabanggit sa pangalan ng kanilang ina, na para bang alam nilang ang tulong na darating ay hindi para iligtas sila, kundi para hatulan sila. Nakatayo si Alena sa gitna nila ng walang imik. Ang kanyang katahimikan ay hindi kalupitan, kundi isang katarungang hindi na kailangang ipaliwanag. Dahil ang tunay na katarungan ay hindi nagsasalita, ito ay kumikilos lamang. Hindi nagtagal, ang tunog ng sirena ay bumasag sa katahimikan at dumating ang isang grupo ng pulis na may mga sasakyang taktikal na maayos ang koordinasyon. Mula sa di kalayuan, umuusok ang alikabok, tanda ng pagdating ng isang konvoy, hindi isa, kundi 3 sasakyan ng pulis at isang maliit na truck na may logo ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ang kanilang mga gulong ay gumulong sa semento ng may katumpakan, huminto sa isang pormasyong kalahating bilog sa paligid ng lugar. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang mga opisyal na may maayos na unipormeng kaki, matitigas na mukha, at ensayadong mga hakbang. Nang walang utos, agad nilang siniguro ang lugar, sinuri ang kondisyon ng mga tulisan, at pinusasan sila ng mga posas na bakal na mas matibay pa kaysa sa naunang lubid. Ngunit bago gawin iyon, ang opisyal na namumuno sa grupo ay lumapit kay Alena, huminto sa harap niya, at nagbigay ng isang perpektong saludo ng militar, ang kanang kamay ay nasa sentido, tuwid ang tindig, at puno ng paggalang ang mga mata. Sumunod ang ibang mga pulis, isa-isang nagbigay ng saludo, na para bang tinatanggap ang presensya ng isang komandante na katatapos lamang ng isang mahalagang misyon. Sa gitna ng daang dati tahimik, nakatayo si Alena, hindi na bilang isang dalagang ininsulto, kundi bilang isang simbolo ng katarungang tahimik na nagkatawang tao sa likod ng maikling palda at kulay dugong blusa. Ibinigay ni Alena ang mga kriminal ng walang salita, pagkatapos ay bumalik sa kanyang truck na may mahinahong mga hakbang na puno ng dignidad. Hindi siya lumingon nang dalhin ang mga tulisan sa sasakyan ng mga bilanggo. Hindi rin niya pinansin ang kanilang mga daing o huling pakiusap. Para sa kanya, tapos na ang kanyang tungkulin dito. Hindi dahil nahuli na sila, kundi dahil napigilan na ang kanilang kasamaan, bago pa man madampi ang tulong na para sa mga nagdurusa. Umakyat siyang muli sa kabina ng truck, isinara ng marahan ang pinto, at umupo sa kanyang upuan na sira-sira na dahil sa mga basag na salamin. Dinampi ng kanyang mga kamay ang manibela, mainit pa dahil sa sikat ng araw. At sa unang pagkakataon mula kanina, bahagyang mas malalim ang kanyang paghinga, hindi tanda ng pagod, kundi ng paglaya. Sa labas, abala ang mga pulis sa pagdodokumento ng lugar, pagkolekta ng mga itak at kutsilyo, at pagsusuri sa truck. Ngunit hindi naghintay si Alena ng ulat o pagkilala. Nakaupo lamang siya, tinitiyak na buo pa rin ang kargamento sa likod at ligtas na ang daan sa unahan. Nilinis niya ang dugo sa kanyang noo gamit ang isang pulang panyo na lagi niyang dala,
isang simbolo ng kahinahunan na hindi kailanman sumuko sa karahasan. Ang panyo ay maliit, may simpleng borda sa dulo. Marahil ay isang lumang regalo mula sa isang taong naniniwala na ang kahinahunan at lakas ay maaaring magkasama. Sa marahang kilos, pinunasan niya ang tuyong dugo, pagkatapos ay tiniklop ng maayos ang panyo at isinuksok itong muli sa loob ng bulsa ng kanyang manipis na jacket na nakasabit sa upuan ng pasahero. Walang salamin sa kabina, ngunit nararamdaman niya ang maliit na peklat sa kanyang sentido. Isang tanda na sinubukan ng kalupitan na manalo, ngunit nabigo. Hindi pa niya binubuksan ang makina ng truck, ngunit handa na siyang umalis. Sa labas, tumango sa kanya ang isang pulis. Isang senyas na malaya na at ligtas na ang daan. Tumango rin si Elena, isang beses lamang, at pagkatapos ay ipinasok ang susi. Ang mga gulong ng truck na naging saksi sa labanan ay handa ng muling magdala ng pag-asa. Dahil sa likod ng isang dalaga ay napatunayan na maaaring manalo ang kabutihan, basta't sapat itong matapang upang hindi sumuko. Muling umandar ang makina ng truck. Dahan-dahang nagsimulang umikot ang mga gulong, nililisan ang lugar na naging arena ng katarungan. Ang tunog ng makina, na dati parang isang pinipigilang hininga, ay bumalik na sa katatagan, umaalingaw ng marahan sa ibabaw ng mainit pa ring semento. Umuusok ang alikabok sa likod ng mga gulong, tinatakpan ang mga bakas ng labanan, mga yapak, mga patak ng dugo, at mga piraso ng salamin. Na para bang ang kalikasan mismo ang nais magbura ng ebidensya ng isang kalupitang nabigong manalo. Tumingin ng diretso si Elena sa unahan. Ang kanyang mga kamay ay muling humawak sa manibela ng may kahinahunan. Walang pagmamalaking lumalaki sa kanyang dibdib. Walang labis na ginhawa. Tanging isang pakiramdam ng isang tungkuling natapos. Tulad ng isang magsasaka na tapos ng magtanim o isang mangingisda na bumalik na may punong lambat. Alam niyang ang tagumpay na ito ay hindi para sa kanya lamang, kundi para sa lahat ng naghihintay ng tulong sa dulo ng daan. At dahil doon, hindi siya maaaring huminto ng matagal. Sa di kalayuan, nagsimulang tumagilid ang araw sa kanluran, nagpapakita ng gininto ang sinag sa katawan ng truck na nagdadala ng pag-asa para sa mga nagdurusa. Dahan-dahang nagbago ang kulay ng langit. Mula sa asul na matindi ay naging malambot na kahel, na para bang nagbibigay ng isang mainit na kumot para sa isang araw na puno ng labanan. Humaba ang anino ng truck sa daan, tulad ng isang bakas ng katapangan na hindi na mabubura. Sa loob ng kabina, paminsan-minsang hinahaplos ni Elena ang kanyang noo na bahagya pang mahapdi, ngunit nanatiling nakatuon ang kanyang mga mata. Hindi siya lumingon sa likuran, hindi sa lugar kung saan nahuli ang mga tulisan, hindi rin sa alaala ng sampal o ng nabasag na salamin. Para sa kanya, ang nakaraan ay isang aral, hindi isang pasanin. Ang mahalaga ngayon ay ang daan sa unahan, ang baryo na naghihintay, at ang kargamento na dapat makarating ng buo. At sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon na nagsisimulang yakapin ang lupa, ang truck ay patuloy na bumaybay, ginagabayan hindi ng galit, kundi ng isang determinasyong hindi kailanman naupos, na ang kabutihan ay karapat-dapat protektahan. Kahit na kailangan itong protektahan ng mga kamay na matapang na sumisira sa kasamaan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakahuli ng mga tulisan, lalo na sa mga trooper ng truck na matagal nang nabubuhay sa takot. Sa mga karinderya sa gilid ng daan, sa mga pahingahan, at sa mga group chat ng mga driver, ang kwento ay nagpasalin-salin, hindi bilang isang chismis, kundi bilang isang tunay na ginhawa. Nabalitaan niyo na ba? Huli na raw ang mga tulisan sa daan patimog, bulong ng isang trooper habang humihigop ng mainit na kape. Babae raw ang nakahuli, mag-isa lang, dala yung truck para sa baha. Tumango ang iba, kumikinang ang kanilang mga mata na para bang ngayon lang nakarinig ng magandang balita sa loob ng maraming buwan. Walang nakakaalam ng kanyang pangalan, walang nakakita ng malinaw sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang presensya ay nagbalik sa kanila ng isang pakiramdam ng seguridad na matagal nang nawala. Ang mga dating laging may dalang itak sa ilalim ng kanilang mga upuan ay nakahinga na ngayon ng maluwag, alam na ang daang iyon ay hindi na pag-aari ng mga tulisan, kundi ng sinumang maglakas loob na dumaan ng may mabuting hangarin. Nakaramdam ng ginhawa ang komunidad na para bang ang presensya ni Elena ay isang sagot sa mga tahimik na dasal na matagal nang hindi naririnig. Sa mga baryo sa kahabaan ng ruta, huminto na sa pag-aalala ang mga ina kapag ang kanilang mga asawa ay umaalis upang maghatid ng mga kalakal.
Ang mga batang dati tinuturo ang matakot sa malalaking motorsiklo ay maaari nang maglaro malapit sa kalsada nang hindi na kailangang bantayan ng husto. Maging ang mga maliliit na nagtitinda na madalas na biktima ng pangungutong ay nagsimula ng maglakas loob na magbukas muli ng kanilang mga pwesto sa hapon. Marahil ay hindi na malalaman ni Alena kung gaano kalawak ang alon ng kapayapaan na kanyang nilikha. Dahil hindi siya nanatili upang makinig sa mga papuri. Hindi siya naghintay ng pasasalamat. Dumaan lamang siya, kumilos at pagkatapos ay umalis. Ngunit para sa mga matagal nang nabubuhay sa ilalim ng anino ng karahasan, ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng isang bagay na mananatili, ang paniniwala na mayroon pa ring katarungan at minsan ay dumarating ito sa isang hindi inaasahang anyo. Isang dalagang nakapula, may maikling palda, at may isang tingin na hindi mabibili ng pera o matatalo ng anumang banta. Hindi naghahanap ng pansin si Alena. Para sa kanya, ang tungkulin ay isang karangalan na isinasagawa sa katahimikan, hindi ipinapahayag sa entablado. Hindi niya kailanman hiniling na ilagay ang kanyang pangalan sa balita, ni hindi siya umasa ng medalya o parangal mula sa kanyang mga nakatataas. Para sa kanya, ang pinakamataas na kasiyahan ay hindi nagmumula sa palakpakan, kundi sa katahimikang isinilang matapos ang kaguluhan, mula sa isang daang muling naging ligtas, mula sa isang truck na maaaring bumiyahe ng walang takot, mula sa isang baryo na maaaring matulog ng mahimbing ng walang pangamba. Alam niyang ang mundo ng intelligence ay hindi isang mundo ng mga bayaning may nakaladlad na kapa, kundi isang mundo ng mga anino na nagtatrabaho habang natutulog ang iba, na nananalo ng hindi kailangang kilalanin, na nawawala bago pa man makapagpasalamat ang sinuman. At doon siya komportable, sa katahimikan, sa disiplina, sa paniniwala na ang kabutihan ay hindi kailangang mag-ingay, basta't ito ay patuloy na kumikilos. Dumating ang kanyang truck sa baryong Binaha, at sinalubong siya ng mga residente na mailuhan ng galak. Dumating ang tulong at ligtas. Salamat sa katapangan ng isang dalaga. Tumatakbo papalapit ang mga bata. Ang mga ina ay nakatayo sa mga lona ng kanilang mga tolda na may nakahalukip-kip na mga kamay, at ang mga matatanda ay dahan-dahang tumatango, na para bang alam nilang ang pagdating ng truck na ito ay hindi isang pagkakataon. Bumaba si Alena nang may kahinahunan, binuksan ang pinto sa likuran, at sinimulang ibaba ang mga sako ng bigas isa-isa. Walang ingranding salubong, walang talumpati, tanging isang maliit na ngiti na ipinalit niya sa isang lola na yumakap sa sako ng bigas na para bang yayakap niya ang kinabukasan ng kanyang apo. Sa likod ng kanyang mukha na mayroon pa ring bakas ng sugat, mayroong isang hindi maipaliwanag na ginhawa. Nagtagumpay ang kanyang misyon, hindi lamang sa operasyonal na aspeto, kundi sa aspetong makatao. At habang nagsisimulang lumubog ang araw sa likod ng mga bubong ng mga pansamantalang tolda, alam ni Alena na ito ang dahilan kung bakit niya pinili ang landas na ito. Hindi para magpabagsak ng mga kriminal, kundi para itaguyod ang pag-asang halos gumuho na. Bumalik si Alena sa Manibela, nilisan ang baryo na may malalim na pakiramdam ng ginhawa, hindi dahil siya ay ligtas, kundi dahil naipatupad na ang katarungan. At ang mundong ito, sa muli, ay naging isang lugar na bahagyang mas ligtas na lakbayin. Hindi siya lumingon sa likuran habang kumakaway ang mga bata mula sa malayo o habang nakatayo pa rin ang mga ina sa gilid ng daan na may yakap-yakap na mga sako ng bigas. Para sa kanya, tapos na ang trabaho, hindi kapag dumating ang truck, kundi kapag ang kabutihan ay tunay na nakarating ng walang pinsala, ng walang takot. Ang mga gulong ng kanyang truck ay gumulong sa daang ngayon ay tila mas magaan. Na para bang ang semento mismo ay nakahinga ng maluwag matapos maitaboy ang kasamaan. Nagsimulang pumasok ang gabi mula sa likod ng mga burol. Isa-isang nagsindi ang mga bituin na para bang nagbibigay ng tahimik na paggalang sa isang babaeng hindi kailanman humiling na maalala. Sa likod ng Manibela, ngumiti ng bahagya si Alena, isang ngiti na hindi nakita ng sinuman, maliban marahil sa buwan na nagsisimula ng umakyat. Ang ngiting iyon ay hindi ng tagumpay, hindi ng kayabangan, kundi ng kapayapaan na isinilang mula sa paniniwala, na hanggat mayroong isang taong matapang na nagpoprotekta sa mga mahihina, hanggat mayroong isang handang maging marumi sa alikabok at dugo para lamang magdala ng isang sakong bigas, hindi kailanman lubusang mananalo ang kadiliman. Binuksan niya ang mga pangunahing ilaw ng truck, tinanglawan ang mahabang daan pa uwi, at umandar ng marahan, nang walang pagmamadali, nang walang pasanin. Dahil tapos na ang kanyang tungkulin sa araw na ito.
At bukas, tulad ng dati, tatawagin siyang muli ng mundo. Ngunit para sa gabing ito, sa pagitan ng ugong ng makina at ng bulong ng hangin, si Alena ay isa lamang dalaga na sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Alam niyang nakagawa siya ng